Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayong pong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ang ating matutunghayan buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. I hope na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan at sinasamahan ng Panginoon sa kabila ng maulang panahon, dulot ng bagyo ay patuloy nating makita ang kadakilaan, katapatan ng ating Panginoon. Ang ating pong morning devotion para sa umagang ito ng Wednesday ay makikita natin Marcos chapter 12 verse 30 to 31. Ganito ang sinasabi: ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa: ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Title po ng ating morning devotion para sa umagang ito ay ang tunay na hinihingi ng pag-ibig. Mga kapatid, madalas nating mabasa, madalas nating marinig ang talatang ito na kung saan napapaloob dito ang dalawang pinakamahalagang utos ng ating Panginoong Diyos
Pero ano po ba talaga ang kahulugan nito sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo tigit sa ating mga Kristiyano at sa mga kumikilala at sumusunod sa ating Panginoon? Kay daling sabihin ang pag-ibig, ngunit kay hirap namang patunayan. Ang mahirap sa salitang pag-ibig ay hinihingi nito ang kusang pagpapailalim sa sariling kapakanan ng iba. Mas bumigat ang mga demands ng pag-ibig kung ididikit pa ito sa deskripsyong Kristiyano. Mayroon ng konkretong presensya ang pag-ibig at ito ang kusang pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili upang matubos sa kanilang mga kasalanan ang marami. Madaling sabihin, iniibig ko ang Diyos sapagkat wala naman itong maliwanag na pamantayan. Para sa marami, ang pag-ibig sa Diyos ay makikita sa iba't ibang paraan. Pagtitika, ang hindi pagliban sa mga gawaing pangsimbahan, o ang pagbibigay ng abuloy na malaki. Ngunit sa simula't simula pa ay nilinaw na ng kasulatan na hindi ito ang tamang sukatan ng pag-ibig natin sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay naipapahayag sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa ating kapwa. Hindi pala ito pwedeng itago sa pagsasabi na at pagpapakita lamang ng pag-ibig sa Diyos sapagkat mayroon itong dimension na pagkakapwa-tao. Ito ang solidong basihan ng isang konseptong mahirap sukatin. Hindi pwedeng itago sa mga ritual o kaya selebrasyon ng pagpupuri sa pag-ibig sa Diyos. Ang iglesia ay hindi tinawag upang maging inactive sa mundo. Matapos ang pananambahan na hindi dapat mawala ang kanyang kabanalan, kundi maipakita at maipadama ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. There is only one expression of the love of God, is the Christian way, and this is through serving other. Kaya nga mga kapatid, nawa hindi lamang matapos sa loob ng ating iglesia ang ating ginagawang pagpapakita ng pag-ibig sa ating Panginoon, kundi ito ay nagpapatuloy sa labas ng ating iglesia at maipapakita natin ito sa paglilingkod, pagmamahal, pagpapakita ng malasakit sa ating kapwa. At mapapatunayan nga na tayo ay umiibig sa Diyos na ating sinasamba, na ating pinaglilingkuran, kung ito ay naipagpapatuloy natin sa labas ng ating iglesia. Nawa, meron tayong natutunan, meron tayong nakita, meron tayong tinanggap sa umagang ito para sa ating morning devotion ngayong araw ng Wednesday. At mamaya ay sama-sama tayong magpuri, magpasalamat at kilalanin ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagdalo sa mga pagtitipon ng bahay dalanginan. Samahan nawa tayo at ingatan ng Panginoon sa araw na ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Muli mo kaming kinatagpo sa umagang ito sa pamamagitan ng aming morning devotion. Salamat po Panginoon dahil muli mo kaming niremind na kung ano ang hinihingi ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na hindi pala ito natatapos sa aming pagpupuri, pagsamba, paggawa ng mga bagay sa loob ng iyong tahanan, kundi ito nagpapatuloy maging sa labas. At ito ay nagmamanifest sa paglilingkod namin sa aming kapwa, lalo tigit sa mga nangangailangan. Samahan niyo kami sa kabuuan ng araw na ito. Sa kabila ng maulang panahon, ingatan niyo kami, proteksyonan niyo kami, Panginoon, at ilayo niyo kami sa mabibigat na karamdaman. Pagpalain niyo po ang lahat ng nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila upang maranasan nilang tapat kang Diyos na tumawag sa bawat isa sa kanila. Aming Diyos, huwag niyo po kaming pababayaan, huwag niyo po kaming iiwan dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa.
Patuloy niyong i-bless ang kabuuan ng COMC family, ang mga kapatid namin na humihingi ng magandang kalusugan. Tulungan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan upang walang maging hadlang sa patuloy nilang paglilingkod sa iyo. Pinagpipray ko po sa iyo sa MJ, tulungan niyo po siya in the name of Jesus, pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman. At ang iba pang mga kapatid namin na humihingi ng kagalingan na nagbumula sa iyo, tulungan niyo po sila. Maraming salamat Panginoon, sa iyo kami patuloy na nagtitiwala at umaasa dahil tunay nga kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Samahan niyo kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at pababayaan at patuloy kaming maglilingkod sa iyo ng may kagalakan. Maraming pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa ng mga edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Wednesday. Medyo po maulan. Nasa panahon na po tayo ng rainy season, kaya mag-ingat po tayo. Kung wala naman po tayong mahalagang pupuntahan o gagawin sa labas, mas mainam na manatili tayo sa ating tahanan, gumawa ng mga bagay-bagay na naayon sa kalooban ng Panginoon at patuloy na makita ang kanyang kadakilaan. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!